Nagsimula ang pelikula sa US Marine spacecraft na patungo sa Earth pagkatapos ng misyon sa planeta ng mga alien. Ang mga tripulante ay naka-freeze sa hypersleep special chamber at wala silang kamalay-malay na nagdala sila ng isang itlog ng alien sa ship. Hindi nagtagal, napisa ang natangay na itlog at nagdulot ng sunog sa kuryente. Pagkatapos, ikinabit ng bagong pisang alien ang kanyang sarili sa isa sa mga tripulante bago ipinadala ng ship ang lahat ng mga sleeping chamber sa escape pod at inilabas ito sa kalawakan. Agad na dumating ang pod sa pinakamalapit na planeta na tinatawag na Fiorino 161, isang kolonya ng bilangguan na puro lalaki na pinaninirahan ng mga pinakamapanganib na kriminal at pag-aari ng parehong kumpanya sa likod ng ship. Di nagtagal, nahanap ng mga bilanggo ang pod at dinala ang tanging nakaligtas na pasahero, si Teniente Ellen Ripley sa infirmary. Ang punong medikal na opisyal ng planeta, si Dr. Clemens ay nag-asikaso sa kanya at nagbigay sa kanya ng injection upang mabawasan ang sakit. Nang magkamalay si Ripley, sinabi niya sa kanya na siya lang ang nakaligtas mula sa pag-crash. Samantala, gumamit ng crane ang mga preso para dalhin ang nasirang ship sa isang gusali. Ang kanilang asong si Spike ay gumagala sa loob at nagsimulang tumahol nang makita niya ang alien, na hindi napansin ng mga taga roon. Pagkatapos, ang warden ng kolonya, si Andrews ay nag-anunsyo sa mga bilanggo na may babae sa gusali. Iginiit ng ilan sa mga lalaki na magdudulot ito ng problema, ngunit tiniyak ni Andrews sa kanila na nakausap na niya ang kumpanya at humingi ng rescue ship. Si Ripley ay naiwan sa ilalim ng pangangalaga ni Clemens na may mahigpit na utos na huwag umalis sa infirmary hanggang sa dumating ang ship para sa kanya. Nang bumuti na ang pakiramdam ni Ripley, hiniling niyang makita ang ship, kaya dinala siya ni Clemens doon habang ipinapaliwanag kung paano namatay ang bawat pasahero. Sinabi niya na ang batang babaeng pasahero ay namatay sa kanyang pagtulog, ngunit napansin ni Ripley ang isang marka ng paso sa gilid ng kanyang sleeping chamber. Naalala ang mga alien na nakasagupa nila sa kanilang misyon, naghinala si Ripley at hiniling na makita ang katawan ng batang babae. Sumunod, pumunta sila sa morgue kung saan sinimulan ni Ripley ang pag-inspeksyon sa katawan ng batang babae. Pagkatapos ay humingi siya ng autopsy sa ilalim ng dahilan ng posibleng impeksyon. Bagamat nag-aatubili, binuksan ni Clemens ang katawan at ipinakita sa kanya na ang tanging posibleng dahilan ng pagkamatay ng batang babae ay ang pagkalunod. Sa sandaling iyon, pumasok si Andrews at pinagalitan si Ripley sa pag-alis sa infirmary. Ngunit sinabi niya na ang mga katawan ay maaaring nagdadala ng mga impeksyon at hiniling na sunugin ang mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga bangkay mula sa ship ay na-cremate at isang bilanggo na nagngangalang Dylan ang nag-alok ng isang taus-pusong pananalita. Sa isa pang silid, nagsimulang mangisay si Spike at sumabog habang ang isang alien ay lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos, naligo si Ripley at nag-ahit ng kanyang ulo ayon sa patakaran sa bilangguan. Tinanong niya kalaunan si Clemens kung paano siya naging doktor at kung nakagawa ba siya ng krimen dahil mayroon din siyang barcode sa kanyang balat tulad ng mga preso. Gayunpaman, iniwasan niya ang tanong at bilang kapalit ay nagtanong tungkol sa tunay na dahilan ng autopsy. Para ma-distract siya, inakit siya ni Ripley at nauwi sila sa pagiging intimate. Samantala, ang mekaniko na nagtatrabaho sa ventilation tunnel ay tinambangan ng alien, isang higanteng nilalang na may katawan ng aso at pahabang ulo. Umaatake ito sa pamamagitan ng paghagis ng asido sa kanyang mukha, na naging sanhi ng pagbagsak ng mekaniko pabalik sa napakalaking fan na agad na dumurog sa kanya. Hindi nagtagal, tinawag si Clemens upang imbestigahan ang labi ng mekaniko at nakakita ng marka ng paso tulad ng nakita ni Ripley sa hypersleep pod. Sa pagnanais na makahanap ng sagot, hinanap niya si Ripley at nakita niyang naghahanap siya sa nasirang ship para sa flight recorder. Nang sabihin niya sa kanya ang tungkol sa mekaniko, nagsimula siyang maghinala na may alien sa paligid. Hiniling ni Clemens na marinig ang buong kwento, ngunit nais muna ni Ripley na mabawi ang labi ng android na kasama niya sa ship. Pagkatapos ay itinuro siya ng doktor patungo sa tambakan ng basura, ngunit hindi siya nito masasamahan dahil may meeting siya kay Andrews. Samantala, ang mga inmate na sina Bugs, Rains, at Golek ay nasa isang survey assignment. Naglalagay sila ng mga kandila upang sukatin ang iba't ibang tunnel at mga silid sa gusali. Gayunpaman, ang ilang mga kandila sa malayo ay patuloy na hinihipan. Sa pag-aakalang ito ay hangin, pinuntahan ito ni Rains upang muling sindihan, ngunit tumambad sa harapan niya ang ganap na lumaking alien,
na nagsimulang kumagat sa kanya. Nakarinig sina Bugs at Gullet ng sumisigaw na ingay at tumakbo sila upang tingnan ang kanilang kaibigan, ngunit sa sandaling nakita nila ang nilalang, tumakbo sila pabalik sa pasukan. Biglang inatake si Bugs ng alien mula sa itaas, na napunit ang kanyang lalamunan. Ang dugo ay tumalsik kay Gullet, na pagkatapos ng ilang sandaling pagkabigla ay tumakbo palayo sa gulat. Sa ibang lugar, naghanap si Ripley sa basurahan at kalaunan ay nakita niya ang labi ng android. Nang subukan niyang umalis, na-corner siya ng 3 marahas na bilanggo. Sinubukan nilang pagsamantalahan siya ngunit biglang sumulpot si Dylan at hinampas sila ng bakal. Pagkatapos, ikinonekta ni Ripley ang natitira sa android sa isang power supply at muli siyang na-activate. Gamit ang system ng android, na-access niya ang flight recorder ng ship at nalaman na sunog ang sanhi ng kanilang ejection. Nalaman din niya na may isang alien na naglakbay kasama nila nang makatakas sila sa planeta. Ang impormasyong ito ay ibinahagi sa network, kaya alam ng kumpanya ang tungkol dito. Ang android ay nasa matinding sakit at humingi ng awa, kaya permanenteng idiniskonekta siya ni Ripley. Sa sandaling iyon, kinaladkad si Gullet sa infirmary habang nanunumpa na hindi siya pumatay ng sinuman, ginawa ito ng isang dragon. Itinuring siya ni Andrews at ng iba pa bilang baliw, ngunit ipinagtanggol siya ni Dylan, na sinabi na hindi kailanman nagsinungaling si Gullet. Maya-maya, nagkaroon sila ng meeting sa opisina ni Andrews at ibinahagi ni Ripley ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga alien. Sa kasamaang palad, ibinunyag niya na bukod sa ilang kutsilyo at fire axes, walang mga armas sa bilangguan. Kinulong din niya si Ripley sa infirmary hanggang sa dumating ang rescue ship, dahil hindi pa rin siya naniniwala sa kwento nito. Maya-maya sa infirmary, hindi maganda ang pakiramdam ni Ripley kaya binigyan siya ni Clemens ng isa pang injection. Para ma-distract siya, sa wakas ay inamin ni Clemens na dati siyang bilanggo. Siya ay nasentensyahan matapos siyang malulong sa droga na naging dahilan upang gumawa siya ng masamang desisyon sa medikal at humantong sa maraming pagkamatay. Nang ang bilangguan ay ginawang lead shielding factory at ang populasyon ay nabawasan, si Clemens ay nagpasya na manatili sa mga bilanggo, alam na wala nang ibang kukuha sa kanya bilang doktor kailanman. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang lumitaw ang alien at pinatay si Clemens sa ilang segundo. Lumapit ito kay Ripley at kinorner siya sa pader, ngunit pagkatapos siyang tingnan ng mabuti, umatras ang alien. Nakakagulat na umalis ito sa pamamagitan ng kisame, dinala ang katawan ni Clemens. Si Ripley na natataranta ay nagmamadaling pumunta sa mess hall at ipinaalam kay Andrews na narito ang alien. Hindi pa rin siya naniniwala sa kanya at inutusan siyang bumalik sa infirmary. Ngunit makalipas ang ilang sandali, si Andrews ay kinuha ng alien mula sa itaas, na nag-iwan ng tumutulong dugo sa butas. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagtipon ang mga bilanggo sa lugar ng pagpupulong at nagtatalo kung sino ang dapat pumalit bilang pinuno. Ngunit sumabad si Ripley at ibinunyag ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga alien, bagamat medyo naiiba ang galaw ng isang ito. Nagalit ang palaaway na preso na nagngangalang Morse at sinisi siya sa pagdadala ng alien dito, ngunit hinimok ni Dylan ang lahat na manahimik. Pagkatapos nito, tiningnan ni Ripley ang floor plan at napansin ang malaking tunnel system kasama ang toxic waste containment unit na maaaring ganap na isara. Mayroon ding mga drum ng flammable materials sa likod ng makapal na bakal na pinto. Kaya, nagpasya silang gamitin ang materials na iyon upang sunugin ang lagusan para lumabas ang alien at pilitin itong pumunta sa containment unit upang ikulong ito doon. Di nagtagal, nagsimulang maghanda ang mga preso sa pamamagitan ng paglalagay ng gasolina sa lagusan. Ang isa sa mga preso ay umakyat sa hagdan at aksidenteng nalaglag ang kanyang flare ngunit mabilis itong nabawi bago ito magdulot ng aksidente. Sa kasamaang palad, ang distraction na ito ay nagpahintulot sa alien na atakihin siya ng sorpresa. Ang flare pagkatapos ay bumagsak at nag-apoy sa gasolina, na nagdulot ng malaking pagsabog na pumatay sa maraming mga preso. Sinubukan ni Ripley at Dylan na magligtas ng maraming tao hanggat kaya nila at sa kalaunan ay nag-activate ang mga sprinkler, ngunit bagamat wala na ang apoy ngayon, ang grupo ay mas maliit. Pagkaraan, nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Ripley, kaya bumalik siya sa nasirang ship para gamitin ang biomedical scanner. Tinulungan siya ng isa sa mga bilanggo, si Aaron, na gamitin ang makina, at pagkatapos ng mabilis na pag-scan, nagulat sila nang matuklasan na si Ripley ay nabuntis ng alien.
Ipinapaliwanag nito kung bakit hindi siya inatake ng alien, pinoprotektahan nito ang kanyang supling. Pagkatapos ay hiniling ng nag-aalalang Ripley kay Eren na magpadala ng mensahe sa kumpanya, na nagsasabi na ang buong base ay mapanganib at dapat silang lumayo. Nalilito si Eren dahil ang rescue ship ang tanging pag-asa nila, kaya ipinaliwanag ni Ripley na dadalhin ng kumpanya ang alien sa Earth para gumawa ng mga armas. Sa kasamaang palad, tumanggi pa rin si Eren na sumunod, kaya nagpasya siyang hanapin ang alien ng mag-isa. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap si Eren ng mensahe mula sa rescue ship, na nagsasabing darating sila sa loob ng 2 oras at ang pinakamataas na prioridad ay panatilihing naka-quarantine si Ripley. Sa ibang lugar sa lagusan, inatake ni Ripley ang kinakalawang na tubo, na pagkamalang ulo ng alien. Ang ingay ay nagpaalerto sa nilalang at lumitaw ito sa likuran niya. Biglang nalipat ang eksena kay Dylan na nagulat sa biglaang pagsulpot ni Ripley. Ipinaliwanag niya na nakaharap niya ang alien ngunit hindi siya inatake nito dahil sa kanyang pagbubuntis. Napagtanto din niya na ang hugis na nakita niya sa pag-scan ay isang Reyna, ibig sabihin ang kanyang alien na sanggol ay maaaring gumawa ng libo-libo pa. Pagkatapos ay hiniling ni Ripley kay Dylan na patayin siya, dahil hindi rin naman siya makakaligtas sa panganganak. Ang bilanggo sa una ay sumunod, ngunit nagbago ang isip niya sa huling segundo, na ipinaliwanag na ang kanyang kaligtasan ay magagamit bilang kalamangan. Pumayag si Ripley na lumaban ngunit pinag-promise siya na tatapusin niya ang mga bagay pagkatapos nilang talunin ang alien. Sa sumunod na eksena, tinipon ni Ripley ang mga preso at ipinaliwanag ang pagkaapurahan ng sitwasyon. Iginiit niya na kailangan nilang itong gawin ngayon o hindi na kailanman, at ang kumpanya ay hindi darating upang iligtas sila. Nang marinig ito, lahat ay nagalit at pumayag silang lumaban para sa kanilang buhay. Pagkatapos ay hinati ni Ripley ang mga preso sa 2 grupo. Ang una ay magsisilbing pain at aakit sa alien sa pasilyo ng pagawaan. Isasara ng iba ang lahat ng pasukan hanggang sa mapilitan ang halimaw sa mold. Ngunit habang inihahanda ng lahat ang mga pinto at switch, tahimik na pumuslit si Eren. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Dylan kay Ripley na ang istruktura ay luma at hindi na nagagamit sa loob ng maraming taon, kaya maaaring hindi gumana ang ilang bahagi. Nangangahulugan ito na mayroon lamang silang isang pagkakataon upang gawin ito ng tama. Samantala, nagpakita ang alien at brutal na tinapos ang isa sa mga preso. Nakita ito ng isa pang bilanggo at nakuha niya ang atensyon ng nilalang upang matrigger ang paghabol. Habang tumatakbo sila sa mga pasilyo, isinara ng iba ang mga pinto para pilitin ang alien sa tamang landas. Gayunpaman, nalito ang lahat sa malamaze na disenyo ng lugar, at hindi sila sigurado kung anong mga pinto ang isasara. Matapos mawala sa paningin nila ang nilalang, nahanap ito ng isang preso at muling nakuha ang atensyon nito gamit ang flare. Nagsimula ito ng habulan, at bagamat patuloy nilang isinasara ang mga pinto, 2 pang lalaki ang napatay. Nagpanik ang isang lalaki at muntik nang i-activate ang piston ng maaga, ngunit agad siyang pinigilan ni Ripley. Sa labas, sa wakas ay lumapag ang ship kasama ang mga manggagawa ng kumpanya. Tinanggap sila ni Eren at sinabing nasa furnace area si Ripley. Pumasok ang grupo sa loob habang may bitbit na malaking bakal na kulungan. Sa ibang lugar, pumasok si Dylan sa mga lagusan at natagpuan ang alien na pumatay ng isa pang preso, kaya kinaladkad niya ang katawan at ibinaba siya malapit sa mold bilang pain. Ang alien pagkatapos ay lumapit, at isang preso ang nag-activate ng piston. Gayunpaman, napagtanto ng matalinong alien na ito ay isang bitag at kinaladkad ang katawan pabalik sa mga lagusan nang hindi natatapakan ang mold. Ngayon ay mayroon silang 5 minuto upang linlangin ang alien bago mabigo ang plano. Kasunod nito, ang koponan ay tumakbo sa mga pasilyo sa iba't ibang direksyon, sinusubukang hanapin ang alien. Sa isang punto, si Morse ay na-corner at halos mapatay, ngunit dumating si Ripley upang iligtas siya. Gamit ang isang flare sa kanyang kamay, sinubukan niyang hamunin ang alien na atakihin siya. Gayunpaman, itinulak lang siya ng matalinong nilalang, dahil hinding-hindi nito sasaktan ang kanyang supling. Sa malapit, narinig ni Dylan ang sigaw ng pagkadismaya ni Ripley at nagmamadaling lumapit sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa pasilyo kung saan sinisigawan nito ang alien. Pagkatapos ay hinila siya ni Dylan palayo habang siya ay patuloy na sumisigaw ng malakas. Naisip ng alien na nasa panganib ang kanyang supling kaya sumugod ito sa 2.
Maya-maya, nakarating na sila sa containment unit at sinigawan ni Dylan si Morse na isara ang mga pinto. Napagtanto ng alien ang nangyayari at tumakbo siya patungo sa labasan, ngunit huli na ang lahat. Ngayon, sina Ripley, Dillion, at ang alien ay nakulong sa LAD manufacturing mold, na may isang paraan lamang palabas ng hagdan na humahantong sa tuktok ng unit. Gayunpaman, hindi inaatake ng alien ang mga tao dahil gusto pa nitong protektahan ang sanggol. Ginamit ni Dillion ang kalamangan na ito at hinimok si Ripley na simulan ang pag-akyat sa hagdan habang nangangakong susundan siya. Ngunit sa sandaling siya ay nakataas sa kalahati, siya ay bumaba muli sa mold. Agad siyang sinundan ng alien at sinunggaban ang kanyang tiyan gamit ang matatalas na pangil nito. Bagamat malupit na pumanaw si Dylan, hindi na sayang ang kanyang sakripisyo habang agad na umakyat si Ripley sa ibabaw ng tubo. Pagkatapos ay ibinuhos ni Morse ang mainit at tinunaw na tingga, na bumagsak mismo sa ibabaw ng alien. Lumilitaw na sa wakas ay naalis na ang halimaw at nagsimulang magdiwang ang dalawa. Ngunit sa isang nakakagulat na pagliko ng mga pangyayari, ang alien ay lumabas sa mold, na natatakpan ng tinunaw na tingga ngunit buhay pa rin. Ngayong nag-aapoy sa galit, gusto ng alien na maghiganti laban sa mga tao at walang pakialam kung ang mga supling nito ay mapinsala sa proseso. Nang mapansin ni Ripley na papalapit ito, agad siyang umakyat sa tubo sa itaas niya, kung saan maraming kadena ang nakakabit sa puli. Ngunit sa kritikal na sandaling ito, isang napakatalinong ideya ang sumagi sa isip ni Morse. Sumigaw siya kay Ripley, na nagpapaalala sa kanya tungkol sa sprinkler system malapit sa puli. At bago pa siya maabot ng alien, tumalon si Ripley mula sa kanyang tubo at hinawakan ang mga kadena, dahilan upang mabuksan ang mga sprinkler. Ang tubig pagkatapos ay bumagsak sa alien, at ang biglaang paglamig ay naging sanhi ng mga bitak sa buong katawan nito, na sumabog sa piraso. Sa resulta ng insidenteng ito, sumama si Ripley kay Morse sa platform, ngunit sa lalong madaling panahon ay napalibutan sila ni Aaron at ng mga empleyado ng kumpanya. Kabilang sa mga ito ay ang android na nasa spaceship patungo sa Earth. Nabigla si Ripley sa kanyang presensya dahil inalis niya ang power supply sa android na yun gamit ang sarili niyang mga kamay. Pagkatapos ay ipinahayag na ang figure na nakatayo sa kanyang harapan ay hindi isang android kundi isang aktwal na tao. Siya ay si Bishop, ang nangungunang siyentipiko para sa kumpanya na bumuo ng mga android at nagbigay sa kanila ng kanyang mukha. Pagkatapos ay mahinahong hiniling ni Bishop kay Ripley na sundan siya sa rescue ship kung saan nakahanda ang isang surgical station. Tiniyak niya sa kanya na ligtas nilang aalisin ang alien sa kanyang sinapupunan at maibabalik nito ang kanyang normal na buhay. Gayunpaman, alam ni Ripley ang intensyon ng kumpanya, na patayin siya at makuha ang alien. Kaya naman, mabilis niyang isinara ang fence sa pagitan ng plataporma kung saan siya nakatayo at ng talahanayan kung nasaan si Bishop. Pagkatapos ay inilipat niya ang platform mula sa Pasimano, itinulak siya at si Morse pabalik sa pugon. Nag-aalala si Bishop kaya nakiusap siya sa kanya na huwag saktan ang kahangahangang nilalang na tumutubo sa loob niya. Inutusan din niya ang mga gwardya na magpaputok sa binti ni Morse bilang babala. Samantala, si Aaron, na inakala na narito ang kumpanya upang tulungan silang makatakas, sa wakas ay naunawaan ang kanilang intensyon. Nakita niya kung gaano nila kadaling binaril si Morse na para bang walang halaga sa kanila ang buhay niya. Ikinagalit ito ni Aaron kaya kumuha siya ng bakal na wrench at hinampas si Bishop sa likod ng kanyang ulo. Ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagtulak sa mga gwardya ng kumpanya na magpaputok at sinira ang kanyang katawan ng mga bala. Sa kabilang banda, hiniling ni Ripley kay Morse na tulungan siya sa huling pagkakataon, at inilipat niya ang platform sa ibabaw mismo ng kumukulong pugon. Pagkatapos ay pumunta siya sa gilid ng platform at tumalon papunta sa kumukulong tinunaw na bakal. Naramdaman ng alien na lumalaki sa loob niya ang panganib at lumabas sa kanyang dibdib. Ngunit mahigpit itong hinawakan ni Ripley, at pareho silang namatay sa sandaling napunta sila sa apoy. Sa resulta, ang pasilidad ng bilangguan ay isinara at ang nag-iisang nakaligtas na bilanggo, si Morse, ay kinuha. Sa pagtatapos ng pelikula, lumipat ang eksena sa escape pod na patungo sa Earth. Maririnig ang recording ni Ripley mula sa kanyang unang pakikipagsapalaran, na nagsasabing siya ang huling nakaligtas. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento.
Maraming salamat sa panonood.